Meron tayong bagong tablet, ang Philips T7310 at naka 11 inches to na IPS display. At meron din tayong battery na 7,200 mAh capacity ng battery at expandable yung storage ito ng 1TB of storage. At kung panonood ng movies o scrolling sa social media, kayang-kaya itong tablet na to. Pero ano kaya yung performance niya? Kumusta naman yung thermal? At anong maasahan natin sa tablet na to? Well, samahan nyo ako sa video to, mag-test tayo ng mga games, i-check natin yung camera at marami tayong pag-usapan sa T7310 ng Philips. Okay, ang presyo ng Philips T710 nasa 11,999 pero meron tayong voucher code dyan sa Lazada at mabibili lang natin to kahit dun sa Shopee ng 8,999. So i-check nyo lang sa description box kung magugustuhan nyo tong Philips tablet na to. Actually, first time kong makagamit talaga ng Philips na tablet. Alam naman natin yung mga Philips na brand, marami silang mga nagawang appliances at matitibay talaga. Well, kumusta naman kaya yung bagong Philips T7310 na to? So sa box, meron tayong blue box dito at meron siyang Type-C cable para sa charging at user manual lang. So yun lang yung makakasama natin. Wala tayong kasamang charger dito pero capable naman siya ng 18 watts na charging. Then napakasimple lang ng back panel nito. May logo tayo ng Philips dito at made of aluminum yung back panel niya. Pero plastic lang yung ginamit na frame dito. Sayang talaga, dapat aluminum frame na rin yung ginamit nila. Pero hindi na talaga yan eh. At sa presyo naman niya, given naman talaga yan. At syempre meron tayong power button tapos volume rocker at sa gilid dyan meron tayong headphone jack. At birang-bira na ako makakita ng isang tablet na may headphone jack talaga. At sa mga phone, di ba nawala na yung mga headphone jack na yan, at least meron tayo dito. Then usually sa mga ganitong tablet, meron tayong tray para sa mga SIM card natin o kaya dun sa mga memory card. Pero dito meron lang tayong port o slot dito para sa memory card niya at expandable yung storage ito up to 1TB of storage. At sa tabi ng slot na yan, meron tayong Type-C port para sa charging. So sa display naman, meron tayong 11 inches na IPS display. Actually yung pagka-IPS nito sakto lang at malinaw naman siya, pero nagkukulang talaga ako ng konting kulay. At ang ginawa ko para mas gumanda yung kulay, kasi yung default nito medyo kulang talaga, so nilagay ko sa standard at makikita nyo naman yan sa settings. So yung increased contrast naman nito, more on bluish tone, mas maganda talaga na nasa standard tayo na vibrant yung color at mas mapapakinabangan talaga natin yung standard compare dun sa default niya. Pero magandang manood dito dahil malaki nga yung screen na merong 2K resolution at hindi siya 1080p 2K resolution po talaga tayo dito. So kung manood tayo ng movies, kayang-kaya niya, pero yung refresh rate niya lang is nasa 60Hz na refresh rate. Medyo nagkulang pero sana nagkaroon tayo kahit na 90Hz na refresh rate lang. At sa Netflix naman, kung manood tayo, meron tayong wideband L3 sa Netflix, standard definition lang yung mapapanood mo. Pero sa paningin ko okay lang din naman, makakapanood ka na ng maayos kahit standard definition lang yung makukuha natin. Pero solid naman yung naging viewing experience ko dito pagdating sa presyo niya. At makakakuha tayo dito ng Android 16 out of the box at meron tayong Philips OS na parang pure Android experience yung makukuha mo dito. So kung manood ka lang ng movies, scrolling sa social media o kahit dito sa YouTube, makakapanood tayo ng 1080p at 60fps. Quality rin naman yung makukuha natin. Basta tandaan nyo, kapag bibili kayo yung tablet na to, iligay po natin sa standard kasi yung default niya hindi masyadong maganda yung kulay. So yun yung tips ko sa inyo. At sa performance naman tayo, meron tayong Unisoc T710 at inaalam ko dapat yung 122 score nito pero ilang beses siyang napuputol. Hindi siya talaga nagtutuloy-tuloy. So hindi ko alam kung ilang 122 score nito. Pero sa actual gaming, makakalaro naman tayo ng maayos sa Mobile Legends kapag walang clash, 60fps siya. Pero kapag may clash, may mga frame drops ako nakikita. Pero bumabalik naman siya after ng clash na yan. Okay naman maglaro ng Mobile Legends dito, medyo nanidibago lang talaga ako sa laki ng screen. At accurate yung mga button dito, napipindot ko naman siya ng maayos. Then ang nakuha kong temperature dito, hindi siya ganun kainit talaga, nasa 40 degrees Celsius lang. Sa Honor of Kings naman, meron din tayong 60fps. Kapag may clash naman, merong mga frame drops pero hindi siya ganun kalala katulad ng Mobile Legends. So kung maglalaro ka lang ng mga ganitong games, kayang-kaya, tiyagain mo lang talaga kapag may clash at makakatapos ka naman ng laro dito. Then sa Call of Duty Mobile naman, kitang-kita mo talaga yung pangit ng graphics kasi nasa low lang tayo. Swabe naman maglaro at kayang-kaya naman sa Call of Duty Mobile. Yun nga lang, kapag nag-i-aim ako, hindi siya talaga tumatama, nahihirapan ako mag-aim, medyo may delay talaga siya. Pero siguro kailangan pa ng optimization nito pagdating sa laro ng Call of Duty Mobile. At hindi niya kakayanin kapag heavy graphical settings yung mga nilalaro mong games. Pero kung Mobile Legends lang, Honor of Kings, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, kayang-kaya yan. Hindi naman heavy graphical talaga yung mga games na yan. Ayun nga lang, bago pa lang yung Philips na to pagdating sa mga tablet nila at hindi ko pa nakikita na meron silang game turbo. So yan yung nagkukulang talaga ako at sana magkaroon din sila ng mga phones na meron ganito, no? Tapos meron game turbo at medyo malakas na yung chipset. So yun yung iintayin ko pagdating sa mga Philips na ganito. Then sa camera, okay yung camera nito sa ganitong presyo, hindi na ako nagsilan talaga. So image yung makukuha natin at maganda naman yung labas. Konting adjust lang siguro sa contrast at mapapakinabangan mo na yung camera niya. Then sa video naman, makakuha tayo ng 1080p at 30fps at ito yung quality
quality. Medyo hirap talaga siya pagdating sa camera, pero hindi naman ginawa to as camera-centric device. At least meron tayong 1080p at 30fps, diba? Ganyan lang talaga yung kinaya. At so front-facing camera naman, soft image yung makukuha natin. At least may papapakinabangan tayo, yun yung mga sample natin. At magkukulang talaga sa sharpness. Pero ulitin ko nga sa presyong yan, ganyan talaga yung makukuha natin. Soft image lang talaga. At pagdating naman sa front video, 1080p rin at 30fps, pareho dun sa main camera at saka sa front-facing camera. So ito po yung sample natin. Ang nakuha nating variant dito is naka Wi-Fi siya, pero kung gusto mo ng LTE, meron tayong pagpipilian dyan. Nasa 1K yata yung additional niya. Pero para sa akin, kung entertainment lang, panood ng mga movies, YouTube, at kahit sa Facebook, pwede na to. Kasi malaki nga yung display nito ng 11 inches. So yan yung review natin dito sa Philips T710. Lahat ng link lalagay ko sa description kung saan yung mabibili. At sana nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga gutong unboxing reviews, bagong kalaman at katarantaduan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.